Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa naging bakbakang Wesley So kontra sa agresibo at mahilig mag-sacrifice sa si Super Grandmaster Wei Yi ng China. Yung lahat ng kakampi niya, tablahan. Itong laban sa board number 2 ang nagkapisakan. Kaya magandang i-analyze ito. At mamaya, pakita ko uli sa inyo ang standing at ang team results. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4. Sicilia na si Wei Yi, sinabayan na, aggressive, no? D6 pero nag-bishop B5. Hindi pumasok si Wesley kagad sa open. Nag-Rosolimo muna. Knight D7 at nag-A4 at nag-Knight F6. Ito po kasing A4 ay ang idea niyan kapag nag-A6, pwedeng kumapture sa D7 tapos A5 o kaya pwedeng mag-bishop E2 atras lang na hindi kayang masundan ng black B5. Ibig sabihin, pag nag-A4, hindi obligado ang bishop na kumapture doon. Pwedeng umatras. Okay, yan po ang ibig sabihin ng variation na yan para pamigil din sa paparating na B5. Malakas kasi yung B5 ng black dyan eh. Pero dahil ganun nga, hindi na nag-A6, nag-develop na lang ng mabilis si Wei Yi, nag-Knight C3, depensa, at nag-G6 para i-develop naman ng bishop, nag-D4. Inihabol din ni Wesley, oh. Kombinasyon ng Rosolimo at ng open. Takes, bishop G7, nag-castle, at nag-rook E1, knight C5, F3 para patibayin ang E4. At sa usapang novelty ang F3 dahil bishop F1 ang palagian namang ginagawa dito. Balik tayo, F3, A6, bishop C4, nag-queen C7, okay? So may idea si Wei Yi, hataw, knight takes E4, mga ganong taktika, tapos bitin ang bishop, at nag-bishop F1. Nakita kagad ni Wesley na may ganong paparating. Nag-E5, atake, knight B3, hinamo ng knight, at nag-bishop E6. Dito po mga kamatyas, bakit hindi kinapture yan ni Wei Yi? Magkakaroon ng bad pawn structure. Pero ang compensation naman nito ay yung weak D5, weak D6 na po pwedeng targetin mamaya. At ang puti ay magbi-bishop E3 followed by rook C1. Dahil sa pagkakabukas ng C-file, magagamit ang tore ng mainam dyan. Yan ang kapalit ng pangit na pawn structure double pawn. Okay, kaya talagang ini-invite niya talaga si Wei Yi na sige, capturein mo yung knight ko. Pero nag-develop na lang si Wei Yi. Hindi mautakan Nag-bishop E3, B6. Oh, ayaw talaga. Nag-B6 lang para pagtibayin. Bahala ka dyan. Pagtitibayin ko yan. Parang gano'n ang sinabi ni Wei Yi, no? Nag-rook E2. Ayan, ang plano ng rook E2, ilipat na ang tore sa D2 para pag-interesan or pag-inita na ang pawn D6. Inunahan kagad ng depensa, rook D2 at nag-rook D7. Ayan, dahil sa wala pa rin namang magawa ang black, nasa isip ni Wei Yi na okay, sige, iangat ko yan. Tapos may tendency na pagpapatungin pa kung sakaling pagpatong-patungin ni Wesley ang puwersa para atakihin ng D6. Pero mali sa computer engine. Dapat daw po ay bishop F8 ang talagang ipang depensa dyan. Yun nga lang, parang passive ano? Passive, nakahiga bishop eh. O, balik tayo sa rook D7. Kinapture na takes. Ayun, binuksan na at capture, nakipag-queen to queen. The master of exchange. Malakas si Wesley pag na-exchange eh. Bishop F6 at nag-rook D6. Ayun, unang nakapasok si Wesley. Bishop E7 paalis, rook C6. Talagang pumasok na talaga. At nag-king F8. Pero ingat din ang tore, no? Kung minsan po yung mga ganyang pasok-pasok baka mamaya mapasubo. Baka mamaya makulong yan. So king F8, ilalapit na yung king doon. Nag-knight D5. Ayan, action kagad si Wesley. Teka muna, kailangan kong gumawa ng mga pambubulabog. So knight D5, threatening knight takes pawn. At nag-bishop D8. Higa lang, depensa lang. Nag-bishop C4, patibay lang sa knight. At nag-king E8. King F2, ayan na. King must be active, sabi ni Capablanca pagdating sa endgame. Rook A7, yun nga lang, nasobrahan ng pagkahiga ang mga pyesa ni Wei Yi. Rook A7, ano plano? Siguro naiirita si Wei Yi, baka mamaya matirahan ng knight C7 check eh. Sabay yung mga tipong hataw ng capture doon sa bishop E6 at nag-rook C8. Yun nga lang, dahil iliwanan ang baba, nakapasok si Wesley. Iniwanan. At nag-knight F8. Okay, teka muna. Knight takes na to Knight takes.
Ay, nakatreat pa pala yung tore, ano? Ang ginawa, rook b8. So, para i-threat yung pawn sa b6. Knight d7, balik ulit. Rook c8, knight f8. At dito, mga kamatsas, may ipinang bulaga si Wesley na hindi talaga akalaing may ganoon na pala. Pakiguess nyo po yung brilliant realization na yun ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita at nakarealize na pwede na palang pitasin yung pawn sa b6. Pwede na pala. Nag-bishop takes rook. Knight takes bishop at nag-rook a8. Ayan. Bakit dyan pumunta? Halimbawa po kung pupunta sa rook d7, pipitasin lang kasi. Mamimitas ang mamimitas eh. Tapos may bishop b5 pang paparating. Ang lakas pala noon. Parang quality down pero ang lakas. Kaya nag-rook a8 para mapanatiling depensado ang pawn sa a6 at naka-threat pa at the same time. Nag-knight d6 check, king d7, yun nga lang. Pagka rami-rami palang pipitasin dyan sa kabila. Bishop f6, depensa. Grabe bagsakan. Sa kapalit na quality down ng puti, ilan po ang pawns? 4 pawns na lang sa black, 3 pawns ang kapalit. Worth it talaga, worth it. Nag-knight e6, bishop a3, iwas muna sa palit-palit, rook c8, at nag-b3, good move, depensa lang. Knight d4 para may atake, pero nag-bishop b2 lang dito. Ayan, tagos ang bawi sa pawn e5 pagka kumapture sa c2. At nag-a5 muna, kinapture na, takes, and nag-e5, bishop e7, f4. Ayan ang maganda. Tapos mag-g4, mag-f5, malakas si Wesley sa endgame. King c6, king f3, pupunta na sa very strong square sa e4, king c5 and king e4. At dito po ay na-realize dito ni Wei na parang wala na ring mangyayari pa. Bakit? Kasi hindi makaalis yung king, pipitasin uli yung pawn sa d4 at kung hindi naman papalag dito ang black at magpapaikot-ikot lang, ang darating namang gapang ay g4, f5, yung two connected pass pawns. Totally hopeless na rin po sa black. Kaya good decision na rin ang ginawa ni Wei na mag-resign. Grabe, what a hero sa Team USA si Wesley at dahil dyan, ang pagkapanalo na yan, nagresulta po ng silver medal or second place sa overall standing. Okay? India ang champion, US ang second place. Napaka-importante ng panalo ni Wesley sa last round. Napakahalaga. At yung tatlo naman, nakipagtabla-tablahan lang. At grabe mga kamatsas, champion na ang India sa men's division, ganun din sa women's division. Nahabol pa rin ng India, pinakyaw talaga. Ito po sa women's naman, no? Champion India, second place Kazakhstan, at yung US humabol din, third place. Pareho sila hindi, ang US pala sa men's ay second place. Ang women's ay third place. So good for US. Parehong nagka-medal yung kanilang team. Pero grabe ang ginawa ng India. History, no? Men and women, wala na talagang masasabi. Talagang super lakas ng India ngayon sa buong mundo. Ganun po ang benepisyo ng suportado ang government, private sectors at iba't iba pa. Kapag sinuporta ng isang event, talagang grabe. Buhos talaga ang kanilang kahusayan. Okay, at ang Team Philippines, women's ay pang number 24. Not bad, no? Ang daming sumali, not bad. So congratulations sa Team Philippines pang number 24. So medyo nag-improve yata, no? Magkakatabi sila ng Vietnam. Not bad for Philippines. Congratulations, Team Philippines. Okay, maraming salamat po mga kamatsas at sa inyong pagsubaybay sa inihaba-haba. Halos 2 linggo natin sinubaybayan itong torneyong ito at marami pang paparating na malakas ang tournaments. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.